am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lalong bumilis ang kilos ng Tropical Storm Ramasun na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Huli itong namataan ng Pag-asa 1,150 kilometers dyan sa may silangan ng Bicol Region. At napanatili nito ang lakas ng hangin na aabot naman sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po ang ikapitong bagyo sa bansa ngayong taon at tatawaging bagyong Glenda. Sa forecast track naman ng The Weather Company, lalakas pa ito at magiging isang typhoon sa araw ng Martes at inaasahan na maglalandfall ito dito sa Central Luzon sa Miyerkules o Huwebes. Pero mga kapuso, yung pong area of uncertainty, yung nakikita nating kulay puti na ito, yung pinakadulo niyan, pwede din dyan dumaan yung mata ng bagyo, kaya dyan sa may Cagayan Valley, tatawid ng Ilocos Region. Or dito naman po sa pinakaibaba o southern part naman ng best track, pwedeng dito naman sa Bicol Region dumaan yung mata mismo ng bagyo at dadaan malapit sa Metro Manila bago lumabas ng West Philippine Sea. So yan yung tatlong posibleng mangyari sa mga oras na ito. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa lagay ng ating panahon at tanging yung ridge ng isang high pressure area ang nakaka-epekto sa bansa. Particular na dyan sa Northern at Central Luzon. At sa datos ng The Weather Company, magiging bahagyang maulap ang papawirin bukas dyan po sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na ang Metro Manila na kung saan Martes ng gabi ay posible o inaasahang magsisimula na yung malalakas na ulan hanggang papalapit po yung bagyo. Kaya yung Miyerkules at Huwebes, asahan na mas maulan dito sa atin at bahagyang gaganda yan pagdating ng Biyernes. Makulimlim na papawirin at hanggang sa katamtamang ulan naman ang maranasan sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito po sa Mindanao. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.